First in Philippine history to be impeached twice, itong si VP Sara Duterte. It shows po na yung accountability mechanisms ng ating gobyerno ay gumagana. It doesn't matter kung strong ang iyong influence o yung apelido mo ay Duterte, no one is above the law at kailangan mong panagutan kung anumang kasalanan ang posible mong ginawa. O kaya nagsalita ang isang grupo ng mga prominenteng law professors at deans kasama itong si retired Justice Azcuna at pinuri nila yung pong naging galaw ng House of Representatives na sinundan po nila yung ebidensya at inimpeach itong si VP Sara Duterte kahit na matindi yung pananakot sa kanila nung kampo na ayaw ma-impeach itong si VP Sara. O they also decried yung sinasabi nilang brazen attempts of the members of Senate to forestall the impeachment trial. Nakita naman po natin yung nangyari. 'Di ba? Inupo itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano at ang iniisip talaga syempre ng nakararami, ginawa po 'yan kasi yung timing tingnan mo yung timing, 'di ba? Para lamang ma-delay, masabotahe o hindi kaya baka tuluyang hindi gawin yung pong impeachment trial ni VP Sara Duterte, 'di ba? Kasi parang lahat po gagawin po nila para lang po hindi magtuloy sa trial kung saan mas mabigat na ebidensya ang pwedeng lumabas laban dito kay VP. Kaya baka yun yung kanilang kinakatakot. Pinaalala din nila sa mga senador that refusing to sit diyan po sa Court of Impeachment ay hindi po option. Okay? Considering that Article 11, Section 3, paragraphs 3 and 4 are clear that when at least one-third of the membership of the House of Representatives either votes in affirmance of the committee report or file the impeachment complaint, these constitute the articles of impeachment and trial forthwith proceeds. The clear intendment of the Constitution being that the trial proceeds as a matter of course. So hindi nila pwedeng isantabi po yan. Kailangan po nilang dinggin yung pong impeachment trial. Bukod doon, nanawagan din po sila sa gobyerno to cooperate sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa pagkatapos lumabas yung kanyang warrant of arrest mula po sa ICC. So maganda po na tayo ay makipagtulungan sa international community and to honor our commitment dahil pumirma po tayo noon sa Rome Statute. So kailangan po ay i-honor natin yung commitment na ito.